Utang lipay-lipay, sokot likay-likay 'no? Anyway, atong topic karon is, collecting debts. Small claims nga procedure naa may naigi nga giingon sa ato nga utang lipay-lipay, sokot likay-likay 'no? Labi na og kadumdum gyud ko ani kuan bag-o pa kong abogado, litaw pa ko daghay kay mangutang sa ako kanang ginagmay ra ba, pila ka kantidad nga ako na may maulaw manukod so anyway akong una-una ato, sige na lang tabang lang 'to 'no. I'm sure, kamo sad ba naay gihapon daghan ang utang sa inyo nga naulaw na pud mo manukot. Kining ingon lagi nga utang lipay-lipay, sukot likay-likay, tinuod mo gana 'no. Now, okey lang og pautang ka na di na ka maghunahuna og bayad kay siguro naa sad imo lang hunahunahon nga ilan lang 'to 'no, kawang gawa na lang 'to, tabang igong tabang na 'to. Suppose kung medyo naay kantidad imong utang, ang gipautang niya kinahanglan sa nimong kwarta. Di pa sad puwede nga sige lang ta og charity. Unya kung imong sukton di na makontak, cannot be reached sa cellphone. Marami akong experience gud ana 'no, akong amigo nga nangutang sa ako, gyud taon di na makontak bisag adtuan sa balay di na gyud masapnan. So, tuloy sa una gi-file gyud nako ang kaso kay medyo di kay sa dako, pero di sa gamay. So, di sa puwede nga imong kalimtan na lang. So, gi-file na akong kaso, pero ang procedure sa una haskang dugaya abot og 2 years. May na lang karon kay naa na gitawag nga small claims nga procedure. Kining unsaon nimo pagkolekta nga paspas kung ang kantidad sa imong kolektahonon dili kay dako. So atong Korte Suprema, ila kini gi-refine nga madali. Kay sa ano ka kung imong kolektahon 100,000 o 50,000 tapos maabot og duha ka tuig, so langan kayo. No, langan kayo. So naay atong procedure nga paspas kini pangolekta sa utang nga ang sa una 100,000 karon 1,000,000 no. If the amount collectible is 1,000,000 and below, na mo-cover ka na sa small claims. Unsa man kana nga mga utang na pwede nga imong pagkakaano 'no, puwedeng imong i-file nga paspas under small claims 'no. Mao kini 'no, kinahanglan kanang dili mosobra sa 1,000,000 ang imong kantidad nga, paninglon. Walay labot ang kuno na, sa kwintada sa 1,000,000 walay labot ang interest. So, puwede mosobra og 1,000,000 pero ang main capital, value gud sa claim is 1,000,000 below, puwede ka mo-avail sa small claims kining fast expedited procedure, paspas ni. So unsa ang covered sa small claims? Kaning small claims expedited process nga gihatag sa atong Korte Suprema para dili madugay ang mga money claims nga ginagmay. Pero karon sa una 100,000 pa man ang maximum. Karon 1,000,000. So 1,000,000 ang below nga money claims pwede na nimo i-file based sa small claims procedure. Unsa man kana nga mga claim na contract of lease. For example, ang imong renter, ang nag-rent sa imo, no, ang nag-rent sa imo, o dili mo bayad sa iyang kuan, sa iyang binulan or tinuig nga balero nun sa pagrenta niya, pwede na imo i-claim under small claims. Or kay style sa atong mga kuan, mga establishment, 1 month deposit to 1 month deposit to 1 month advance. Nya pagkahuman dayon sa imong kuan, sa imong termino sa inyong lease, ang 1 month deposit to 1 month advance dili magpabungol-bungol na. So, pwede ba kana ma-cover sa small claims? Yes, pwede kana ma-cover sa small claims. Unsa pang kuan, contract of loan. Kung example, naay nangutang sa imo, dili mo bayad, pwede ka mo file og small claims. Or kung naay nagprinda nimo na dili na bali-balihon ang imong pwede nimo mo-file under small claims. Contract of services, for example, gipapintal ka sa iyang ilang balay, nya human nimo pintalan dili na mo bayad. That is covered under the small claims procedure. Contract of sale of personal property, example, no, imong gibaligya ang imong motor, tapos nag-down lang og 300, 5,000, ang balance nga 45,000 ugma-ugmaon, pwede ka mo-file under small claims. Or
kung naa inyong kasabutan dinha sa barangay, no, dili mo sobra sa 1 million, pwede ka na mo-file ka under the small claims. Now, kini kuan, example, na-cheque issue sa imo, tapos dili magbali-bali ang nag-issue cheque bisan og talbog, that can be filed under the small claims procedure. Now, unsa may atong procedure sa small claims? Ang procedure nato sa small claims, mao kini. Moagi kita sa barangay kay mandato man kana sa local government code nga moagi gyud ang mga kanang mga ginagmay nga mga claims moagi kana sa barangay. So, pag agi sa barangay dito moagi naglopon. So, dili ka modiretso sa korte. Kung naay kay claim moagi kag barangay, di ka modiretso sa korte kay mandi ka man compulsory. Kung dili mo makasettle sa barangay, pwede na ka mo adto sa korte under the small claims procedure. But before that, so gikan ka sa barangay, kung naay kung naay settlement sa barangay, the barangay itself, no, the lupon can enforce the settlement. Kung dili mo exceed sa 1 million pesos ang claim, so nag-complain ka sa barangay, tapos napirmahay mo nga muhatag sila, pwede ka ipa-enforce nimo, ipa-implement nimo ang inyong agreement sa barangay through the lupon, no? So naanay enforcement ang lupon. Now suppose that's only good for 6 months. Kung mula pa sa 6 months nga wala pa ma-enforce sa barangay, then you have to go to the court. O, kung kana naagi sa barangay, no? So unsa may procedure sa korte? Ingani ang procedure. Naanay form, ayaw na mo kabalaka. Sa small claims, dili allowed ang abogado. So murag dili allowed mi kami ang mahitabo na namo mo assister mi sa inyo pagbuhat sa affidavit, pag-process dokumento, but you can do it actually, no? Pag ato mo sa korte, mangayo mo sa kuan, na-form na. Ang korte mohatag sa form, fill upan na ninyo. So dili na kinahanglan nga magkuha kag abogado. Fill upan ninyo sa inyong claim. Basta katong akong i-mention nga mga basis sa claim. Fill upan ninyo, tapos kung naay dokumento luguan ninyo nga, for example, naay promissory note, imo i-attach to as annex katong promissory note sa imong claim nga gihatag sa court sa kanang forma gikan sa korte. Now kung kinahanglan ka mag-affidavit, pwede sa buhatan. So kanang affidavit pwede na kang pabuhat sa abogado. So ang imong dokumento nga nagpamatuod nga ang dependent nakautang nimo o naay bayranon nimo nga kwarta, imo na i-attach plus magpabuhat kag affidavit dito sa abogado. Imo gyapon i-attach kana. Pag submit nimo sa korte, ang korte mo determine, uy wala man kini nga utang kuha naman 5 years ago. So kuha na, yung pa nila prescribed na, no, extinguished na. So dili na pwede ma-claim. So i-dismiss na sa korte on the ground of prescription. Or kung makita sa korte nga walay basis imong claim, for example, kung imong claim is dili lang naka-basis sa contract of lease, contract of loan, contract of services, or contract of sale, pwede na i-dismiss outright sa korte. Na kung tanaw sa korte nga naibasihanan imong claim, mo order ka na dito mo issue sa summons sa dependent. Pag issue summons sa dependent, naa dito naka-indicate kanos apod ang hearing. So naka-indicate po dito kanos ang hearing. So naanay summon na hearing. Ang dependent, kabalo mo sa dependent, katong nakautang sa imo. Ang dependent, nasa form, pwede sa ato sa korte, fill up niya sa form, he is only given an inextendable. So dili pwede nga maingon sa nga kulang ang 10 days. From the time na receive sa dependent ang summon, kinahanglan motubag siya within 10 days. Within 10 days, kinahanglan siya motubag. Now, pagtubag niya, ila po di-attach sa iyang, for example, na iyang resibo, nakabayad siya or mag-affidavit siya. Isabit niya na sa korte. Now remember, na ingon ko nga sa summons na yun ng notice of hearing. Isabit ka na, pag submit niya, maingon ang hearing 25 o 30 days from now o 20 days from now ang hearing. So example lugar, unsa makaron May
17. Sa notice of hearing nga gihatag sa korte, moingon siya nga mag-hearing sa May 17 karon, mag-hearing sa June 17. So 1 month after. So mag-hearing na sila, dili pwede ang abogado. Pero pwede ang parente nga mo represent sa kanamay uban nga siyempre usay di mata parehas og edukasyon. So mo to kasi mo parente tagaan nimo special power of attorney ang imong parente para may mo presentar nimo. Pero dili gyud pwede may abogado mo appeal sa hearing. Now kanang hearing nga i-conduct sa korte under sa small claims, dili kana complicated. So murag nara sa kuan magistorya ang judge, unsa man imong claim. So maghusay mo sa chamber mo pwede ra o unsa man imong claim mo sa basyanan kini. Kuti-kuti ang judge sa imo. Pagkaman, the judge, paingon ang judge nga kuan, magdesisyon ang judge within 24 hours. Within 1 day. Kung pwede, the same day, magdesisyon ang judge. Magdesisyon ang judge, paspas kayo. So, dili na katong sa una nga moabot og siyam-siyam. Paspas kayo kay on the same day sa hearing, siguro maximum anit one pinakadugay ni sa kay depende 2 months siguro maximum no. 60 days mo na pinakadugay sa akong nakita. So, mahitabo na, on the date of the hearing, the court will strive to come up with a decision. So, tagaan na dayon sa decision ang parties. And then, nakagwapo aning small claims kay dili pwede i-apilar. So, moingon gali ang municipal trial court man mao na kini ang desisyon, dili ka pwede mag-apilar. So, pwede na ma-implementar ang desisyon sa korte. Walay pwede nga appeal sa small claims. No? Paspas kayo. Paspas kayo ning procedure. Ang punta nato is kuan, asa man i-file ang small claims. Makakuha na magporma sa korte. No? Mato ka sa korte kung asa ka nag-reside or asa nag-reside ang defendant ang nakautang kung asa mo pwede ikaw option imong option. Pero kung ang gali ang daghang may mga lending companies, di ba? Pero kung lending company gali ang mo file, adto gina gi-file sa residence sa dependents kung naay branch dito ang lending company. Kining nature sa small claims, paspas kini nga procedure. Dili kini dugay. Dali ra kano so ay ano kay mo ka balaka no. Tagada mo example unsa kana mga kuan kaso nga kaya sa small claims. To collect from person no, kung nakautang sa imo kung nakautang sa imo 50,000, mo kana pwede ka na imo i-collect. Rental, unpaid rental, pwede ka na cover sa small claims basta di maabot og 1 million. Kanang nag-deposit ka sa landlord nimo no kay kasagaran karon mo renta kag balay or building 1 month advance, 1 month deposit. So pwede nimo na kung dili mo repanan ka sa kuan sa di ka repanan sa tag-iya sa balay or building, pwede na i-cover sa small claims. Now, kung komisyon, no? For example, na realtor, anyong sabot nga tagaan nimo 5% ang realtor. Pagkauman, mo nang sabot, napalit na ang yuta, nabayaran na ka sa buyer, dili na pabungol-bungol ang seller. Now, ang realtor, pwede sa mo claim sa small claim sa iyang komisyon. For example po, no, akong may example, naimong baligya kag motor. Nagdaon na lang kag 50%. So, for example, ang motor 50,000, gidaon na kag 25,000. Ang balance ni ana, kung dili ka mo bayad, pwede na mo i-file sa small claims. Kanang mga bouncing check, ang bouncing check, duha man ay pwede nimo buhaton. Pwede ka mo file o BP-22 bouncing check, criminal aspect na. Or kung wala ra moabot sa 1 million, pwede sa kamo kung ang cheque gamay ra ang kantidad, pwede ka mo avail sa small claims kung wala mo exceed sa 1 million pesos. Kining sa small claims, kanang klaro na bitaw ang abero nun, money, wala na question, nakautang siya or na bayro nun o repanonon nga rental deposits. Tapos dili gyapon magbali-bali ang nakautang o naiobligasyon. So, din na gyud mo fall sa small claims. Kung ang imong claim dili pa doubtful pa no, na apay lain nga issue nga i-establish, dili na pwede ma-file sa small claims. But it can be filed with the municipal trial court under the rules on summary procedure. Under sa rules of primary procedure, paspas nga na it will only take around 6 months. Pero kining atong small claims, dili pinakadugay na kanang 60 days, no? Ang akong kwan sa inyo,
karon no, under the small claims dili kay gasto, pwede na walay abogado. So katong mga nangutang pangutang lipay-lipay, bayad likay-likay, medyo magbantay na mo karon, no? Magbantay na mo karon. Ano man, because paspas na kayang procedure, inexpensive. Na example, no? Katong akong example nga na nangutang sa ako, personal, no? Bago pa ko abogado. Dako-dako masad. Dako-dako masad. So, di man ako pwede na nga i-thank you. Pero, mayon to, kay ako man nga bugar sa akong kaugalingon. Pag-file, kaya di na magbali-bali. Akong gi-file. Suppose kung dili ka abogado, mugasto pa ka. Na imong claim lugar is 75,000. Tapos, kuha pa kag abogado. Medyo malipay gyud tong galikay-likay nga nangutang. Because ikaw mismo magunahuna naman ka nga uy dako mo kay kong gastohon o mo-file ko kaso. But beware kato mga utangay nga galikay-likay na because under the small claims, it is very easy, very fast, and very cheap to file the small claims in court. Dapat lagi kung na itong obligasyon, ato gyud ginakabayaran. This procedure nga atong gipagawas sa Korte Suprema is to answer kani nga mga cases nga ginagmay ra apan kung dili matugunan, dili ma-correct o dili matagag hustisya, mahitabo ganing cause of kagubot sa community. Kay kung imong claim 50,000 na dili magbali-bali na ang nakautang sa imo, what you do? Mununa ka nga kung mo-file ko korte mo kuha pa mo-file ko sa korte mo kuha pa kog abogado, gasto na kaayo. Ay maayo kulatahon na ni. I mean, I'm not saying buhaton nyo na, but it is a cause for maybe violence in the community o dili nga maayo nga parelasyon sa mga katawan sa usa ka komunidad. That's why the court sees to it that even if it entails only a small sum of money, there is still recourse sa nautangan nga dili expensive, dili dugay, nga pwede ra gali sila mo atubang sa korte. Good evening attorney. Unsaon man na pag-file nga ang nangutang nilayas naman diri sa amuang dapit? Good question. Ang mahitabo ana dito na kung asa iyang last known address, kung asa siya last na bal-an na nagpuyo, dito na i-serve ang summons. Pasumunan siya sa iyang last known address. Mamanay procedure. Kung dili siya motubag, despite nga kuha sa siyang last known address, pwede ang korte nga mo decision based sa imong file nga complaint. Na unsaon na dayon pagkuha sa desisyon. Ang desisyon na dayon implementar, so asan man di man makita may properties niya. Well, that's mao na usa ka concern, no? Kay di man ako wala ma-execute. Well, ang imong nunaon lang at tungod sa iyang obligasyon, tungod sa desisyon sa korte, bayaran ka, naglayas-layas siya. Huna-una lang na in itself is already an inconvenience for the person nga nangutang nimo. Why? Siya just because of 50,000 or 25,000 pesos, naglayas-layas siya. You consider it already as a vindication. Nga at least nagproblema siya, nahasol siya. Naigapon hustisya ni ana. Nga naman, kay naglayas-layas siya no? Dili lali maglayas-layas. Gasto ba gihapon na? So, mora na imong hunaon nga sige lang naglayas-layas. Kay nahasol man siya. Apan ang pag-abot sa panahon nga matultulan nimo siya, then the decision of the court can still be enforced. Pwede gihapon ma-enforcear kana. Dili kana pwede nga piyungan. Pwede kana pa ma-enforcear, no? So anyway, that ends our episode. So salamat sa inyo pag tan-aw sa atong programa. Ingon pa nila, ang tao nga walay kabanggaagan sa balaod, sayon pagalupigan. Ngayong gabi og daghang salamat. Bye-bye.